Manalangin po tayo mga kapatid sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Upang tayo po ilubos magpalain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakila po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po malapit sa Kristo. Lubos po muli malapit ang pasasalamat sa iyo. Bawat sa amin malapit narito sa iyong balagawa. Hindi yung pinagpala malapit noon. Nakarating na maluwalhati taglay ang aming makalakas ang pisikal. Higit sa kalakasang espiritual na patuloy pagkakaloob sa amin, malapin. Maraming salamat po sa iyo, malapin noon. At sa iyong balagawain, yung pinagpala, malapin noon, simula sa aming pagpupuri sa iyo. Sa bawat yung tunay balagawain, maraming salamat, malapin noon. Hindi mo kami pinabayaan. Nariyan ka palagi, malapin noon, sa bawat iyong anak, malapin noon. Ayan, pag-iingat mo, malapin noon. Maraming salamat po sa iyo sa oras pong ito. Sa iyong pag-aaral ng iyong mga balasta, malapin noon. Wala po kaming magagawa. Kundi kami ay umasa lamang sa iyo, malapit Panginoon. Kaya amin dalangin sa iyo, malapit sa unat dalangin po ng aming beloved pastor. Ano man po ang ayong pagkukulang, mga pagkakamali, malapit nabanggit ng mga labi, kaisipahin nakakalugod sa iyo, sa oras ito patawarin mo kami, malapit Panginoon. At ikaw po, malapit magbukas ng aming mga pagkinig, pag-uunawa, malapit Panginoon, maunawaan namin ang iyong mga banal sa tadalhin po, malapit yung lingkod, malapit sa kanang akin, wala kong kakayahan. Ikaw lamang po, malapit siyang kumilos, malapit noon maglagay ng iyong salita sa aking labi. Bawat talata namin babanggitin namin, malapit noon, sa mga ito ng iyong kapangyarihan, malapit noon. Kaya sa oras pong ito, sa dalangin po ng aming beloved pastor, ano ang po ang gawa ng kaaway, hadlang sa aming kalagitnaan, ito pa aming sama-samang sinasaway, pinalalayas, tinataboy sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 glory to God. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Pagpalain po tayong lahat ng ating napakabait na Diyos. Hallelujah, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, wala pong iba sa ating napakabait na Diyos lamang, ating mahal na Petro Kristo. Dubling paghalang po, respeto sa ating minamahal at ginagalang ng mga magulang natin sa ating mahal na Panginoon, ating beloved pastor, beloved assistant pastor. Kailanman mga kapatid, hindi natin makakalimutan ang kailang mga pinagpalang mga aral at turo sa banal na iglesyang ito. Ako po ay nagpapabot po ng magandang hapon po sa mga beloved children, beloved Almeida family po natin, beloved pastor. Praise the Lord, hallelujah. Mula sa panganay hanggang sa kapu-apuhan ng ating beloved pastor, purihin po ang ating napakabait na Diyos at magandang hapon po. Ako po ay nagpapabot po ng magandang hapon sa ating beloved Lord and Officials, kanya pong pangangasiwa dito po sa lugar ng Kabikulan. Hallelujah, maging po sa naatasan sa mga lagawain ito, maging sa ating po mga manunugtog, mga mang-awit, maging sa ating mga kapatiran po na patuloy, na hindi po nagsasawa, na purihin, sambahin ang ating dakilang Diyos. Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Magandang hapon na po sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Ating mabasahin dito sa Colossus 2:6 hanggang 7. Dito po tayo magsisimula. Colossus 2:6. Praise the Lord. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7, ganito pong nakasulat. Kung paano nga na iyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauunat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkatrato sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Aki pong ulitin mga kapatid. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo. Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Anong ibig sabihin po nito mga kapatid? Malalim po ito mga kapatid. Amen po ba? Ang sabi ito mga kapatid, bilang Kristiyano, ang sabi sa salita ng ating napakabait na Diyos, Christian like Christ. Amen po ba? Kaya nga tinawag tayong Kristiyano. Mayroon pong ibig sabihin yan. Yun po ay hindi natin alam. Alam po natin nung panahon, pag sinabing Kristiyano, bilang tao lang. Isa kang Kristiyano. Yun po ang ating pagkakaalam dati. Parang walang kahulugan. Hindi natin alam kung ano ang meaning niyan. Subalit, ngayon po tayo ay kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Mayroon palang ibig sabihin ang Kristiyano. Ang Kristiyano pala ay maging tulad sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Paano natin, ang sabi ito sa binabasa,
Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Paano po ito mga kapatid? Paano tayo magsilakad ng gayon? Paano natin tularan ng ating mahal na Panginoon? Paano natin mapapatuloy na Christian like Christ? Sapagat tayo pa ay tao. Subalit, ang sabi sa mga kasulatan, kapag tayo ay tinawag ng ating mabait na Diyos, tinanggap natin siya, yan natin maranasan na tayo ay makalakad sa panibagong buhay. Tanging ang gagawa niyan, ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Na siya ang ating tinanggap, patutunayan niya sa ating buhay na sino mang tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niyan maging isang anak ng Diyos. Binagbigyan niyang karapatan maging isang anak ng Diyos. Siya po ang gagawa, siya ang kikilos kung paano natin maisagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon upang ating maisagawa ang tunay na kalooban ng ating mahal na Panginoon upang tayo ay tunay na tawagin na isang Kristiyano. Anak ng Diyos. Ibalik say amen. Mayroon pong ibig sabihin ng anak ng Diyos o ang Kristiyano pala, mayroon pong dapat malalaman, mayroon pong dapat matutunan. Everybody say praise the Lord. Mayroon tayong dapat matutunan ng ibig sabihin, magsilakad kayo ngayon sa Kanya. Ano po, mayroon pong pinagagawa sa atin ng ating mahal na Panginoon. Bilang Kristiyano, mayroon ibig sabihin ng ating dakilang Diyos, magsilakad tayo bilang tayo ay tunay na Kristiyano. Pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Ano pang sabi sa Galatia 2:20? Sabi ni Apostol Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo, na hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Ibalik say amen. Bagaman ako'y nabubuhay sa laman, pero ang kinabubuhay ko sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ibalik say amen. Ibig sabihin, hindi lang po tayo mga kapatid basta maglingkod sa mahal na Panginoon, basta dumalo. Basta magsabing iniibig ko ang Diyos, basta lang magsabing Kristiyano ako. Kundi ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kung ano natin siya tinanggap, gayon din po ang ating gagawin na tayo ay totoong pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Hiwalay sa mga gawaing sanlibutan, ang ating gagawin, yung kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Yung nararapat sa paningin ng mahal na Panginoon. Nang sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino man na kay Kristo na, basahin po natin tatalata niya, ang sino man na kay Kristo na, sa ibagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Ibalik say praise the Lord. Dito po mga makikita sa bawat mananampalataya kung paano na po nag-ugat, kung paano na po tumayo bilang isang mananampalataya nakakilala sa ating mahal na Panginoon. 2 Corinthians 5:17. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, 5:17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ito po pala mga kapatid, ang isang mananampalataya, isang tao na tumanggap sa ating mahal na Panginoon, makakalakad ng gayon sa kalooban ng ating mabait na Diyos, sapagkat pangako ng ating mahal na Panginoon, pag dumating ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, diyan siya makakalakad sa panibagong buhay at diyan niya maranasan kung paano lumakad sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Babaguhin siya ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mayroon pong mangyayari. Ibig say amen. Anong mangyayari? Isang bagay na ating maratanggap. Isang bagay na maranasan natin na yung sinasabi na imposible sa tao, ginagawang posible ng mahal na Panginoon. Makakalakad tayo sa panibagong buhay kung paano tayo lumakad sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Yung nararapat sa paningin ng mahal na Panginoon. Kung paano natin tinanggap ang ating mabait na Diyos. Magsilakad kayong gayon sa Kanya. Everybody say amen. Ibig sabihin, tayo ay hiwalay sa mga gawaing sanlibutan. Hindi po tayo katulad sa mga ibang nagsasabing, born again ako. Kristiyano ako. Pero po, kung ating pagmasdan, ang pag-uusgay wala sa atin. Pero nakikita po natin ang tunay na nakakilala sa ating mahal na Panginoon
at ating nakikilala kung sino yung nagmamay-ari sa tao na yan. Sapagkat ang nagmamay-ari kung ang ating Diyos, ang ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran, kung ang nagmamay-ari sa atin, ang ating ginagawa, tayo po ay nagsisikap na makalakad na may takot sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Diba you say amen? Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayo ng gayon sa Kanya. Mahalaga po ito, napakalaga po nito. Sapagkat ang pagkahirang sa atin ng mahal na Panginoon, ihinalal niya tayo, hindi lang po basta magpuri, hindi lamang basta dumalo ng dumalo. Ihinalal tayo, hinirang tayo ng mahal na Panginoon upang magsipagbunga. Everybody say amen. Magsipagbunga, magsiyaon at magsipagbunga. Ano pong ibig sabihin yan? Magsipagbunga, ibig sabihin, mayroon tayong dapat malaman. Everybody say amen. Hindi lang bukang bibig yung pagkakristyano, hindi lang mga kapatid, sa isang bagay, ang ating ginagawang paglilingkod sa mahal na Panginoon, kundi ang nais ng ating napakabait na Diyos. Tayo po, ibigin natin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas, paglilingkod hindi mula sa nguso, ibalik sa amen? Kundi paglilingkod mula sa ating mga puso na ating iniibig ang ating mahal na Panginoon. Ibalik sa praise the Lord. Panahon na mga kapatid, na hindi po gawing pabanjing-banjing yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat tayo po mismo ang makikinabang nito. Everybody say amen. Tayo pong lahat na narito, kinahabagan lamang ng mahal na Panginoon sapagkat nais niya na tayo po ay makalakad sa tunay na kalooban ng mahal na Panginoon. Oras na tayo ay datna ng ating napakabait na Diyos. Dumating man ang ating mahal na Panginoon sapagkat nalalapit na. Nakikita na natin ang mga katanda ng ating mahal na Panginoon ay nangungusap na sa bawat isa sa atin. Natutuon na po ang mga pangako ng ating napakabait na Diyos. Kung paano man tumitindi ang labanan sa mundong ito. Dito na po natin ipapakita sa ating mahal na Panginoon, sa bawat isa sa atin. Kung tumaas man ang tumaas ang problema ng mundong ito, dito na po natin ipapakita. Kung tumaas man ang problema ng mundong ito, lalo po nating taasan ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Yung ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat oras po tayo nagkulang ng relasyon pananampalataya, hindi malalim yung ating pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Kawawa po tayo. Yung pag-asa mawala sa atin. Delikado po yung ating kalalagyan. Subalit kung tayo po ay mayroon pag-asa, lumalakad tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Anuman po dumating sa mundong ito, kahirapan, anumang pagsubok, anumang problema, anumang bagyong dumating sa mundong ito, tinuruan tayo na ang lahat ng bagay na yan ay ipagkatiwala natin sa ating napakabait na Diyos. Bali sa amen. Magkaroon tayo ng pag-asa na tayo po ay tumiwala, walang iba sa ating dakilang Diyos. Ano pang sabi sa 2:7 ng Kolosas, sabi ni Apostol Pablo, basahin po natin talata na yan. Kung ano ang nais sa mga mananampalataya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 7, ganito pong nakasulat, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating kapakapakan po ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah! Ano pa sabi ito? Na nag-uugat at nangatatayo sa Kanya. Ito po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Ng bawat pananampalataya. Kung paano tayo sasabihan na tayo po ay lumakad, magsilakad kayong gayon sa Kanya. Ano pang ibig sabihin nito na makita sa atin na tayo ay lumakad, na nag-uugat at nakatayo? Ibalik si amen. Nag-uugat at nakatayo sa Kanya. Ibig sabihin mga kapatid, dito makikita ng mahalapon, hinahanap ng ating napakabait na Diyos, tayo ba ay nakatayo na? Tayo ba ay nakaugat na? Sa ating paglilingkod, pagtitiwala, pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ibalik say praise the Lord.
na nauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya. Ibalik si Amen. Nakaugat na, nakatayo na. May panininingid ba tayo sa ating pananampalataya? Ito po mga kapatid ang tanong diyan. Ito po ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Tayo ba ay mayroon ng paninindigan, may pananampalataya tayo? Tayo ba ay nakaugat na talaga, may pananampalataya tayo? Pag dumating ang bomba ng China sa Pilipinas, baka sabihin natin, hahanap na tayo ng lungga. Hahanap tayo ng taguan. Wala na po makatago ngayon. Saan man tayo sa ilalim tayong dagat, mayroon na pong mga gadget ngayon na kahit nasa ilalim ka, nakikita ka na. Ibalik si Amen. Ito na po ngayon mga kapatid ang kailangan natin. Sa habag at awa ng ating dakilang Diyos, dito tayo tinuturuan na magsilakad ng gayon sa Kanya, na nag-uugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Ibalik si Amen. Magawa pa kaya natin magpasalamat? Kung nandyan na yung krudo, wala na? Magawa pa kaya natin magpasalamat kung ang bigas ay wala na? Kung naubos ang supply? Magawa pa kaya natin tayo ay maging matibay? Nakaugat pa kaya tayo? Baka sabihin natin, saka na lang. Gutom na ako. Mangyayari yun mga kapatid. Dito tinitingnan mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo ba ay nakaugat na? Nakatayo na? Marunong pa kaya tayo magpasalamat kung wala nang makain? Mahirap po ito mga kapatid. Iba rin sa Amen. Pero dito binigyan tayo ng pag-asa ng mahal na Panginoon. Dito tinitingnan ng mabait na Diyos kung tayo ay marunong pang magpasalamat sa lahat ng bagay. Yung kaya mong pasalamatan kahit hindi na maganda. Ang nais ng ating napakabait na Diyos, sumasaga na tayo sa pagpapasalamat. Problema man, pagsubok man, kawalan man, ating pasalamatan. Iba rin say Amen. Yun po ang tinanggap. Katulad ng ating mahal na Panginoon. Nagkatawang tao siya. Siya ay Diyos, nagkatawang tao. Nung dumating siya sa sanlibutan bilang tao, ano po ang kanyang hinarap? Hinampas siya. Nasugatan siya hanggang sa ipinako sa krus. Pero po, ang sabi niya, habang siya ay pinahihirapan, ang bukang bibig ng mahal na Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagat hindi nila alam ang kailang ginagawa. Everybody say Amen. Marahil sa ngayong kapanahonan ang sanlibutan, pag dumating ang mga bagay na yan, pilit nilang ginagawa ang kapamaraanan upang masugpo ang hindi magandang bagay, pero kailanman, yun po ay hindi masusugpo sapagkat yun ay nakalagay sa banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos ay salita ng ating mahal na Panginoon. Dito, mga kapatid, tinitingnan ng mahal na Panginoon sa mga mananampalataya. Kung tayo ay nauugat na, tayo ay mayroon ng paninindigan, nakatayo na tayo. Ano man ang ating harapin, marunong pa magawa na kaya natin na tayo ay magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Iba rin si Amen. Wala tayo hanap buhay. May pira ka nga, wala ka naman mabiling krudo. May pira ka nga, wala ka naman mabiling pagkain. May negosyo ka, naputol na. Sabagat lahat ng supply naputol na. Yun mga kapatid, ang mangyayari marahil. Iba rin say, praise the Lord. Pero dito tayo sinusubukan. Dito masusubok ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. At nasubukan na, dumating yung pandemic. Yun ay pagkain, hindi ka lang pwedeng palabasin. Pag wala kang bakuna, hindi ka makabili. Doon lang mga kapatid, pinakita na sa atin ng ating napakabait na Diyos. Kung sino yung may paninindigan, yung nakaugat na. Iba rin say Amen. Dito lang tingnan, mahal na Panginoon, sa bawat mananampalataya, kung paano tayo lumakad ng gayon. Yung tumanggap sa ating mabait na Diyos. Ang nais ng mahal na Panginoon, mayroon tayong matibay na pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Ang ating beloved pastor, lahat hinarap habang siya ay nasa kalakasan ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos.
Hindi po siya natakot humarap sa anumang panganib na kanyang haharapin. Matupad lamang ang salita ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita, walang pinipili, hanggang makarating sa kampo ng mga Abu Sayyaf. Doon nila naranasan na sila ay hulugan ng bomba, papatukan ng sari-saring mga armas na ikamamatay. Subalit, doon sila nagtiwala, pinakita sa ating mahal na Panginoon. Sila po ay mayroon paninindigan, nakaugat, nakatayo sa pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Matibay na pananampalataya, sagana sa magpapasalamat, nakita natin, diyan tayo tinuruan. Ibrahim sa ibig Lord. Kahit hindi na maganda ang kanilang hinaharap, nagawa pa rin magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ibrahim say amen. Nagawa pa rin purihin ang ating napakabait na Diyos. Ipaano sa ating buhay. Baka pag dumating na yung grabe ng kahirapan, nakalagay sa Banal na Kasulatan, ito ay pasimula pa lamang ng kahirapan. Pasimula pa lamang ng kahirapan, Matthew 24, whole chapter 5, basahin po ninyo yan. Diyan po natin kung ano ang nangyayari ngayon para sa panahong ito. Yun po ay sinalita ng ating napakabait na Diyos. Nangyayari na. Matthew 24, whole chapter po yan, nandyan po yan. Kaya patunay lamang ng salita ng Diyos ay totoo at buhay. Pinatunayan niya sa bawat buhay natin. Dumating man ang mga bagay na yan, na ang mga Kristiyano ay harap sa mga bagay na yan, dumarana sa mga bagay na yan. Ang sabi sa 5:18, ito ay kalooban ng mahal na Panginoon. Unang Tesalonica 5:18. Basahin po natin ang talata na yan. Dito po sa aklat ng Unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 8. 18. Ayan. Hallelujah, praise the Lord. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kanino ito mga kapatid? Tungkol po ito sa atin na mga Kristiyano. Everybody say amen. Dito magsusubok, dito titingnan ng mahal na Panginoon. Nakaugat na ba talaga? Nakatayo na ba talaga tayo? May pananampalataya tayo? Nakaugat na ba talaga? Magawa pa kaya natin magpasalamat? Wala nang makain, wala nang supply? May itaas pa kaya natin yung ating kamay bilang pagpupuri, pasasalamat sa ating mahal na Panginoon? Diba say amen? Hindi po ito gawang biro mga kapatid. Yung pagkatawag sa atin, hindi gawang biro. Tunay, ito ay habag lamang ng ating dakilang Diyos. Kapag hindi po tayo nagpahalaga dyan sa habag na yan ng ating mahal na Panginoon, hindi po gawang biro na mayroon pong sasalo sa atin. Hindi po nagbibiro ang kalaban ng ating mabait na Diyos. Tuwang-tuwa po yan. Ayan. Hindi ka nakatayo, hindi nag-ugat sa iyo ang salita ng Diyos. Dito ka sa akin. Kasama mo ako. Aalalayan kita, aalalagaan kita hanggang sa kapahamakan. Yun ang tungkulin ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Pero ang nais ng ating napakabuting Diyos, napakabait na Diyos, hindi tayo pinili upang pahirapan. Hindi tayo tinawag upang tayo ay pahirapan. Kundi tayo ay hinirang at tinawag ng mahal na Panginoon upang ating makamit ang saganang buhay na sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi gawang biro, mga kapatid, ang ating kalagayang ito. Ito ang magdadala sa atin sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Ang sabi po sa ating binabasa, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Sabagat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Sa lahat ng bagay. Ibang praise the Lord. Sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo. Paano kung talagang grabe na ang pasaway? Parang talagang hindi na pabor sa atin, talagang hindi na pwede sa atin. Mahirap mga kapatid.
kung tayo lamang. Amen po ba? Kung gawan tayo na hindi na pabor, hindi na maganda sa atin, magawa pa kayo natin magpasalamat. Pero ang mahal na Panginoon, totoong mahabagin, makapangyarihan. Ibalik sa praise the Lord. Habang dinuduroan siya, habang linalatigo siya, paglatigo sa kanya, pagtanggal ng latigo, nagsasama yung mga balat sa latigo. Pero hindi nagawang magsalita ang mahal na Panginoon ng laban, kundi ang bukang bibig niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ibalik say amen. Mabigat po yun, mga kapatid. Mabigat yun. Yun po ay isang, ano pong tawag yan? Isa po yan na, anong tawag yan? Yung malalim na kahulugan. Yun ay tunay na biyaya galing sa ating mahal na Panginoon. Misteryoso. Iba rin sa amen. Mystery. Iba rin sa praise the Lord. Lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Sapagat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Sa lahat ng bagay magpasalamat kayo. Malawak po ito, mga kapatid. Pag tayo ay kulang, hindi tayo nagkaugat. Hindi tayo nakatayo sa pagtitiwala. Hindi tayo nakatayo sa pagkaturo sa atin na tayo ay sumagasagana sa pagpapasalamat. Marami pong na-divert na Kristiyano dito. Hindi nagpahalaga, hindi nakaugat, hindi nakatayo sa pananampalataya. Pagdating ng pagsubok, ang galing magpasalamat, ang galing magpatotoo. Dito na talaga ako pinagpala ng mahal na Panginoon. Binago ang aking buhay. Mamatay, mabuhay. Hindi na ako aalis. Sunod na gawain, wala na. Kaya sa habag lamang at awa ng ating mahal na Panginoon, tayo ay pinagpala hanggang ngayon, hinahawakan tayo ng ating napakabait na Diyos. Tayo ay patuloy inaalalayan, kinahabagan ng mahal na Panginoon, ang bawat isa sa atin ay mag-ugat sa pananampalataya, makatayo, magkaroon ng paninindigan ng ating ginagawang ito. Ito ay may kabuluhan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nakikita ng ating napakabait na tayo ay nagsasakripisyo, may pagtitiis. Dito natin mapapatunayan, nakasama natin ang ating mahal na Panginoon. Kailanman hindi tayo iiwanan, kailanman hindi tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos. Siya ang magbibigay sa atin ng tunay na pagpapala habang tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Mararanasan natin, totoo at buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ikaw mismo ang makakaranas na yung pagpunta mo rito, hindi ka malulugi. Ibalik si amen. Totoo ng ating malapad kanina, ang kapurihan ay sa Diyos lamang, panghawakan tayo lahat ng ating napakabait na Diyos. Sabi niya, hindi ako nalugi na ako ay napabilang dito sa banal na gawain ito. Lahat po tayo, ibalik si amen. Lahat tayo hindi nalugi mula nang magkaroon ng gawain sa lugar na ito. Hanggang ngayon, ilang taon na? 38 years. Salamat sa ating napakabait na Diyos. Ibalik si amen. Tayo ay inalalayan, inalagaan ng mga naunang ginamit ng ating mahal na Panginoon at tayo ay naturuan. Inalalayan tayo kung paano tayo magsilakad ng gayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kung paano tayo mag-ugat, kung paano tayo tumayo sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon na matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Ibalik sa praise the Lord. Ang bukang bibig natin kahit hindi na maganda sa ating pakiramdam, salamat pa rin. Ibalik say amen. Kung baka naapakan na yung ating pagkatao, salamat pa rin. Ang ganti ay wala sa atin. Atin ay pagkakatawala sa ating mahal na Panginoon. Ang ating pagpapasalamat palagi sa mahal na Panginoon. Ibalik say praise the Lord. Kung baka talagang wala tayong nararamdaman. Pero bilang tao, simple nasasaktan tayo. Diba say praise the Lord? Baka sasabihin natin, pag grabe na talaga, grabe na ang gulo-gulo. Pumundo ko ngayat, tabaga ngayarot, anang agtanta. Minsan narog po kayan.
Hindi po maiwasan. Subalit, mabuti ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Sagana sa kagandahang loob ang ating Diyos. Ibalik say amen. Tayo po ay patuloy kinahabagan ng mahal na Panginoon. Tayo ay inaalalayan, tinuturuan kung paano tayo makalakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Paano tayo lumakad ng gayon sa harapan ng ating mahal na Panginoon na tayo ay tunay na pag-aari sa sarili ng ating mahal na Panginoon. Kahit hindi na pabor sa ating naramdaman, ang ating hinaharap, nagagawa pa rin po natin na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Tayo ay ginigipit. Ibalik sa praise the Lord. Tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon, anak. Kalooban yan. Kalooban yan na mangyari sa iyo. Sapagat yun dyan pala, pinahintulutan minsan ng mahal na Panginoon upang makita sa atin kung tayo ay nakaugat na. Tayo po ay nakatayo na sa ating paglilingkod, pananampalataya, pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, yung mga itinuro sa atin, na-apply natin sa ating sarili. Ibalik say amen. Hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagapakinig na gumagawa. Diyan na may apply sa bawat isa sa atin yung ating natutunan sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Nang paglilingkod sa ating mahal, hindi puro rosas. Ibalik say amen. Hindi puro rosas yung paglilingkod natin sa ating mabait na Diyos. Akala natin kampanting-kampante tayo. Pero bigla na lang dumarating. Ibalik say amen. Bigla na lang dumarating yung problema. Akala natin para isi-isi lang tayo. Magugulat tayo. Nandiyan na pala. Ibalik say praise the Lord. Kung kulang tayo, hindi tayo nakaugat. Pag hindi tayo nakaugat, mahirap tumayo na ipagkatiwala sa ating mahal na Panginoon. Minsan yung kagalakan nawawala na, yung pagtitiwala sa mahal na Panginoon nawawala na, yung pagpupuri nawawala na, maya-maya hindi na tayo makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung gana, yung ating intensyon na paglilingkod sa mahal na Panginoon, ito po ay nawawala na, nadadivert naman kapatid. Pero, yung totoo na mayroon siyang tinanggap sa ating mahal na Panginoon, nagsisilakad ng gayon sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Kahit may pagsubok, ang pakiramdam niya, bagsak na siya, pero pilit po siyang tumatayo, nagtitiwala, nagpupuri, umaasa sa ating mahal na Panginoon. Nagpapasalamat siya. Habang maraming pagsubok, problemang hinaharap, nagawa niya pa rin itaas ang kanyang kamay bilang pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Everybody say amen. Akala mo wala nang resulta, wala nang katapusan yung problema. Pero dito natin mararanasan, pag patuloy tayong nakatayo sa pananampalataya, patuloy tayong nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, diyan natin maranasan yung problema, pinapawi ng ating napakabait na Diyos. Nagkakaroon tayo ng saganang pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya hindi ka atras, sige-sige ka lang talaga. Kahit anong problemang dumating, nandyan yan. Hindi yan tumitingin sa mga bagay na ikapanghihina niya. Kundi habang siya ay humaharap sa pagsubok, lalo niyang iniibig ang mahal na Panginoon. Lalo siya nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos at yan niya maranasan na siya pala ay tunay na pag-aari sarili ng mahal na Panginoon na hindi siya pababayaan. Maranasan niya sa kanyang buhay, kasama niya ang mahal na Panginoon. Kikilos ang kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Kahit hindi na pabor sa kanyang pakiramdam, pinasasalamatan niya pa rin ang mahal na Panginoon. Iniisip niya, binabanggit niya, mahal na Panginoon, hindi ko kaya ito kung hindi mo ako kasama. Ang lahat ng ito ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Bahala ka na, mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ang gagawin natin, magpupuri, magpapasalamat, maya-maya ramdam mo ang bala presensya ng ating dakilang Diyos. Yung problema, naalis. Lalakad tayo ng may kagalakan, lalakad tayo ng may kapayapaan, matutulog tayo ng payapa. Everybody say amen.
Pagtiniwala natin sa mahal na Panginoon, nakatayo tayo sa pagtitiwala sa ating mabait na Diyos. Nakaugat tayo sa ating mahal na Panginoon ng pag-asa. Ito po ang kaibahan ng mga tunay na umiibig sa ating buhay na Diyos. Everybody say amen. Pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Nabuksan yung kanyang pagkaunawa na pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Lumalaban, naglilingkod sa mahal na Panginoon na kasama niya ang pagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Everybody say praise the Lord. Sabi na Apostol Pablo, huwag kayong mabalisa. 4:6 ng Pilipos, basahin pa itong talata na yan. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Kalooban ng mahal na Panginoon. Humarap tayo sa mga pagsubok na yan. Ano po ang sabi diyan? Huwag kayong mabalisa. 4:6, 7-8-9. Pilipos. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6-9, ganito pong nakasulat. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayad ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Huwag kayong mabalisa. Minsan, ito po ang nangyayari sa mga Kristiyano. Pag mayroon ng isang bagay na hindi pabor o hindi karapat-dapat natanggapin sa ating buhay, mga pagsubok, grabing hinaharap, minsan tayo po, mga kapatid, ay nababaling na. Nababalisa na. Ano kayang dapat kong gawin? Minsan tayo po ay umiiral sa ating sariling katwiran. Kapag may mga dumating minsan sa buhay natin na parang tayo ay nagigipit o agrabyado tayo, inaagrabyo tayo. Minsan, sino kayang lalapitan ko na hihingi ako ng advice? Minsan may mga dumarating to minsan, mga kapatid, sa mga Kristiyano. Subalit, sabi sa ating binabasa, huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay. Diba, say praise the Lord. Kundi inyong ipakilala sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Dito po tayo binibigyan ng pag-asa ng ating mahal na Panginoon. Huwag kayong mga balisa sa anumang mga bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Diba, say praise the Lord. Ano man ang ating kabalisahan, anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala na ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ito po ang napakagandang talata. Dito tayo binigyan ng pag-asa ng ating mahal na Panginoon. Dito po natin mararanasan kung ano po ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, na anumang problema, anumang kabalisan, ipagkatiwala natin sa ating mahal na Panginoon. Dito po natin maranasan ang ating Diyos na pinaglilingkuran, buhay at totoong makapangyarihan. Kikilos siya. Everybody say praise the Lord. Kikilos ang ating mahal na Panginoon. Patutuon ang ating malapit kanina. Isip niya, pupunta pa siya ng legal space kasi kukuha pa siya ng kanyang lisensya. Pero nagsumamo siya sa mahal na Panginoon. Ang desire ng kanyang puso, mapasalamatan, mapapurihan, sambahin ang ating mahal na Panginoon. Yung kanya pong ikinababalisa, tiniwala niya sa ating mahal na Panginoon. Alam ng ating mabait na Diyos, yung kalagayan natin, nalaman niya, nabasa niya, na yung palang yung nag-forward ng lisensya bilang teacher, pupunta ng Lagunoy. Diba yung say amen? Nasaan siya? Nandito siya sa partido. Napakalapit, isang sakay lang nandyan na.
Hindi ka papapuntahin sa alanganin lugar na napakalayo. Ipag-say, praise the Lord. Lahat ng ating kabalisahan, panahon na, ipagkatiwala natin sa ating mahal na Panginoon. Ating palapakan ng ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Haharap talaga tayo sa pagsubok. Kumbaga, minsan sa ating buhay, talagang lililisin tayo. Huhubaran talaga tayo. Diyan pinakikita ng mahal na Panginoon na dapat talagang ang manaig ay ang katwiran ng ating napakabait na Diyos. Hindi yung ating mga plano. Ibalik say amen. Akala natin yung ating mga plano, mabuti. Para sa atin, mabuti. Pero hindi mabuti sa ating mahal na Panginoon. Bilang Kristiyano, ang nais ng ating mabait na Diyos, lahat ay makalakad sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. Lahat maranasan na tanging sa katwiran lamang ng ating napakabait na Diyos ang nais mangyari ng ating mahal na Panginoon sa bawat buhay natin. Tanging ang kapurihan lamang sa ating mahal na Panginoon. Ibalik si amen. Kaya minsan talagang huubaran tayo lahat. Aalisan tayo ng lahat. At pag naubos na ang lahat na yan, diyan na po kikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Diyan na natin mapapatunayan, totoo talaga ang Diyos. Totoo lang ang mahal na Panginoon. Pag ipinagkatiwala pala dito sa Kanya, ang lahat ng bagay, dito natin maranasan, sabi niya mga kasulatan, maranasan natin ang bagong bagay na gawa ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yun po ay naranasan natin, hindi lang isang tao, isang kapatiran, kundi lahat po nagtitiwala, nakaugat, nakatayo sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, naturuan. Sagana palagi sa pagpapasalamat, diyan kumikilos ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Imposibleng bagay, ginagawang posible ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya, sa ngayong kapanahonan, maubos man ang krudo, maubos man ang bigas, ipakilala natin sa mahal na Panginoon. Wala tayong magagawa, amen po ba? Wala tayong magagawa kapag naputol talaga, talo pang lockdown nito. Yung lockdown, may gasolina, makabili ka, mura pa. Pero ngayon, pag may pira ka, walang gasolina, paano ka? Wala tayong mabibili. Ibalik sa amen. May pira ka, walang supply galing ibang bansa na bigas, ubos yung bigas dito sa Pilipinas. Pag wala ng supply, paano na? Baka sabihin natin, sisihin natin si Marcos. Hindi, wala po tayong dapat sisihin. Kundi ang lahat ng bagay na ating kabalisahan, ipagkatiwala natin sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Magpasalamat tayo, malapay yung salamat. Ito na eh. Kumbaga, nagpapasalamat tayo may kagalakan sapagkat natutupad na ang salita ng ating napakabait na Diyos na bago siya dumating, marami pa tayong mararanasan na naibang bagay. Amen po ba? Nations against nations, brothers against brothers, kaharian laban sa kaharian. Nandiyan po yan sa 24 ng Matthew. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Panghawakan sa tawid lahat ng ating mabait na Diyos. Ibalik sa praise the Lord. Lahat ng kabalisan ipakilala, anumang bagay inyong ipakilala sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating kahilingan, ipakilala natin sa ating napakabait na Diyos. Kayo, mga Israelitas ng panahon, 40 days lang sana sila na lumakad papunta ng lupang pangako dahil po sa kailang grabing reklamo, nangyari, nagawang 40 years. Kahit grabe ang reklamo nila, grabe ang pasaway kay Moises, pero naroon pa rin po yung pag-alalay ng ating mahal na Panginoon. Habang lumalakad sa disyerto, wala pong mineral, walang asukal, walang supermarket. Pero sa loob po ng 40 years na kailang paglalakbay patungo sa lupang pangako, sa pangungunan ni Propeta Moises, pinakain sila ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Ano ang pinakain? Hindi po fried chicken. Hindi adobong baboy. Hindi hotdog, hindi longganisa. Mana na nanggagaling sa langit. Everybody say, praise the Lord. Ating palapakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Baka sabihin natin,
Brother Rolly, nung panahon lang yan. Nung panahon ni Moises. Nung panahon ni Israel na ng mga Israelitas. Ano ang Diyos noon? Ang Diyos natin ngayon. Ang Diyos natin ngayon, Diyos ni Isaac, Diyos ni Abraham, Diyos ni Moises, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Hindi tayo kailanman pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Iba na say, praise the Lord. Kaya dumating man po ang mga pagsubok na ito ating hinarap sa mundong ito, huwag po tayong magpakulong sa ating sarili na naramdaman. Iba na say, amen. Huwag po nating angkinin tayo ay makulong ng kabalisahan. Kung ang sanlibutan, balisang-balisa sila sa panahong ito, huwag po tayong makibagay sa kanila sapagkat tayo po ay pag-aari sarili ng ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Binigyan tayo ng pag-asa. Iba rin sa praise the Lord. Hallelujah. Ano sabi sa mga kasulatan? Ipakilala natin lahat ng ating kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Ano pa ang sabi sa city? Ang Diyos ng kapayapaan. Sabi dito mga kapatid. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso. Iba rin say, praise the Lord. At ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, payapa tayo. Iba rin say, amen. At ang kapayapaan ng Diyos ng di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Payapa tayo mga kapatid. Siguro, nandiyan na yung mga bomba, nag-iikot-ikot na sa Pilipinas. Baka sabihin natin, baka mahulugan na ako nito. Baka dito na pumutok. Hindi po tayo dapat matakot. Sa panahong ito, mayroon tayong totoong Diyos na buhay na pinaglilingkuran na tumutulong sa atin. Iba na say, praise the Lord. Iba na say, amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At ang Diyos ng kapayapaan, pangako yan ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Kapag ating ipinagkatiwala sa ating napakabait na Diyos, naroon po yung kanyang pag-iingat, maging yung pong ating pag-iisip, iingatan ng mahal na Panginoon. Bibigyan po yan ng sagan ng pag-iisip, na pagtitiwala, nakatayo, nakaugat sa ating mahal na Panginoon. Diba say amen? Ano sabi sa 8? Kaya nga, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan. Diba say amen? Anong totoo? Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Anumang bagay, nakagalang-galang. Ano yung nakagalang-galang? Yung tayo po ay patuloy lumalapit na may paggalang, pagpapakumbaba, walang iba sa ating mahal na Panginoon. Diba say amen? Anumang bagay nakagalang-galang, yung ating paglapit, pagsusumamo sa ating mahal na Panginoon, nagpapakumbaba tayo, inaangkin na tayo ay walang kakayanan, makasalanan sa harapan ng mahal na Panginoon. Isang gagalang-galang sa paningin niya ng mahal na Panginoon. Anumang bagay na matuwid. Anong bagay na matuwid? Yung tayo ay nagsisikap gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tayo ay nagsisikap na papurihan natin palagi ang ating mabait na Diyos. Tayo ay nagsisikap na tayo ay hindi makibagay sa sanlibutan, gawaing sanlibutan, kaisipang sanlibutan, sapagkat tayo ay lumalakad sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Iba rin say amen? Yun ang bagay na matuwid. Anumang bagay na malinis? Anong malinis? Yung andala natin ay ang pangalan ng ating mabait na Diyos. Iba rin say amen? Iniingatan natin na magmabahiran ang pangalan ng ating mabait na Diyos na yun po ang tumatak sa bawat mananampalataya. Iba rin say amen? Yung bagay na malinis, walang ibang malinis, isa lamang ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Ating palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Ano mang bagay na kaibig-ibig? Ano ba yung bagay na kaibig-ibig? Yung tayo ay nagsusikap gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kahit mahirap na bagay, kahit hindi kaibig-ibig, ibigin natin. Kaya daw? Ano mang bagay na kaibig-ibig? Iba na si praise the Lord. Kahit hindi kaibig-ibig, ibigin daw natin.
Everybody say amen. Misteryoso po ito. Kung tayo lamang hindi natin kayang gawin. Imposible. Everybody say amen. Pero yun po ang nararapat. Everybody say praise the Lord. Nakatayo, nakaugat sa pananampalataya, naturuan na anuman ang mangyari sa ating buhay, kahirapan, problema, pagsubok, sumasagana sa pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kung may anumang kagalingan, nasaan ang kagalingan? Wala po sa atin. Walang ibang magaling. Walang iba ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Walang magaling sa atin. Nasaan ang kagalingan? Ang kapurihan palagi ay sa ating dakilang Diyos. Wala tayong magagawa kung hindi natin kasama ang ating mahal na Panginoon. Siya lamang ang totoong magaling. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Kinahabagan lamang tayo ng ating napakabait na Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. Hallelujah. Panghawakan sana po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat. Kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Wala po tayo bang iisipin? Ang kapurihan palagi ay walang iba sa ating dakilang Diyos. Kung tayo ay nakapagpapatuloy ngayon, ang kapurihan ay sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo ay nagpapakumbaba, nagawa natin magpakumbaba, ang kapurihan ay sa ating dakilang Diyos lamang. Kung marunong tayong tumanggap na tayo ay nagkakamali, marunong tayong tumanggap na ito na tayo, ang kapurihan sa ating mahal na Panginoon. Mabuting ulat, ibalik say amen. Ang kapurihan palagi sa ating dakilang Diyos. Yun na po ang ating isipin. Ibalik say amen. Yun ang ating isipin upang, sabi ito mo sa ating binabasa, kung anumang kapurihan ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. At sabi sa Navy, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ating palakpakan ng ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Tunay na kapayapaan, yung talagang ating maranasan sa ating buhay, lahat ng ating natutunan, ano ang turo po sa atin dito? Magpakumbaba. Magpasakop. Ibalik si amen. Hindi lumalakad sa ating katwiran. Hindi tayo lumalakad na tayo ay marunong, magaling tayo. Kundi ang tunay na magaling, walang iba ay ang ating buhay na Diyos. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Walang katulad ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo ay kinahabagan hanggang ngayon ng ating napakabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ito po ang tinuturo sa atin, ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Nasaan po ang kapurihan? Nasaan ang kapayapaan? Nasa pamamagitan po ng ating patuloy na pagtitiwala, pag-asa sa ating buhay na Diyos. Everybody say amen. Napakaganda na ating may apply. Dito atin mararanasan ang totoong salita ng ating napakabait na Diyos. Kapag ito po ay nasa atin ito, ibig sabihin, mayroon po tayong bunga ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yung hindi kaibig-ibig, ibigin mo. Kapag wala po tayong bunga ng Espiritu ng ating napakabait na Diyos, imposible pong mangyari ito. Pero kapag tayo po ay mayroon bunga ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos po ang kikilos sa atin yan sapagkat hindi natin kaya ito. Magagawa lamang po natin ang mga bagay na ito kapag yung bunga ng Espiritu
ng ating mahal na Panginoon nasa atin. Saka lamang po natin magagawa ang mga bagay na ito. Ibrado sa praise the Lord. Ano po yung bunga ng Espiritu? 9 po yan. Yung hindi ka ibig-ibig, ibigin mo. Kapag ang bunga ng Espiritu ng ating mabait na Diyos, 9 fruit of the Holy Spirit, ito po ay magagawa natin. Yung hindi ka ibig-ibig, ibigin mo, pag nagawa po natin yan, ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa atin. Wala tayong kaaway. Iba rin say, praise the Lord. Wala tayong kaaway sapagkat ginagawa nga tayo hindi ka ibig-ibig, iniibig pa rin natin. Iba rin say, praise the Lord. Iba rin say, amen. Paano kaya yan? Baka sabihin, garo pa'y rulin ba sakit daw? Masakit talaga pag sa tuya, iaasat at sa tuya. Pero lahat ng ating kabalisahan, iniisip natin, ipakilala natin sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos po ang kikilos, hindi tayo. Iba rin say, praise the Lord. Ano ba yan nakalagay sa Galatia 5:22? Galatia 5:9 fruits of the Holy Spirit? Alas 3:9 na kaya. Pero naglaw ako digdi, alas 2:30 siguro. Masadahan po natin, Galatia 5:22 hanggang 23 yan. Dito po sa aklat ng Galatia 5, talatang 22 hanggang 25. 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, Amen. katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, Praise the Lord. kabutihan, pagtatapat, Iba rin say, amen. kaamuan, Hallelujah. pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Iba rin say, praise the Lord. Siyam na bunga ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Pag ito po ay nasa atin, at kung wala pa po ito sa atin, ipakilala natin sa ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sana matanggap ko yan. Mahal na Panginoon, sana nasa akin yan. Pag yun po ang ating hilingin sa ating mahal na Panginoon, sa iyong pagtulog, hilingin mo yan. Sa iyong paggising, matanggap natin yan. Iba say amen. Diyan mo malalaman sa iyong buhay ang kontrol, ipagkakaloob ng mahal na Panginoon. Iba say praise the Lord. Lahat ng malalim na bagay na hindi natin kayang gawin, ang mahal na Panginoon Jesus po ang siyang kikilos niyan sa atin. Pagpalain tayong lahat ng ating napakabait na Diyos. Pag pinasadahan po natin yan, bawat talata po niyan, pag-ibig, kaamuhan, pagpipigil, yung long suffering, yung siyam po na yan, sa isang paragraph pa lang, o isang talata pa lamang, yung pag-ibig pa lamang mga kapatid. Tapos po ang gawain yan. Siyam po yan. Kaya to be to continue sa next na gawain. Pero mayroon pa po tayong talatang babasahin. Hindi pa po tayo nagtatapos dyan. Roma 15:13. Praise the Lord. Nabanggit lang po natin yung Galatia 5:22. Dito po sa aklat ng Roma, kabanatang 15, ang talata ay 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Puspusin nga kayo ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya. Iba rin sa amen. Ito po ang napakahalaga sa isang mananampalataya, isang Kristiyano. Puspusin nga kayo ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Wala ka nang hahanapin pa. Iba rin si amen. Kahit zero balance na tayo, kahit talagang sa pakiramdam natin yung lahat ng supply na wala na. Pero kung ang supply sa mundo mayroon pong hangganan, may pag-asa tayo na ang supply galing sa mahal na Panginoon, ito po ay unlimited. Iba rin say amen.
Kung limited lamang ang supply sa sanlibutan, nangangamba sila. Pero tayo mga Kristiyano, may pag-asa tayo na hindi tayo kailanman pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Unlimited ang kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. Kaya sabi ito, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan. Di ba say praise the Lord? Kahit wala nang supply ng mga anumang bagay sa mundong ito, may kagalakan pa rin tayo, may kapayapaan pa tayo, may pananampalataya pa tayo, sagana pa sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Di ba say amen? Baka sabihin ka man mga born again, grabe sa indong dek mo na problema. Mayo na ning supply, mayo na ng krudo, urong mado pa kamukaan. Baka arong kayan matugang sa tuyong madadangog. Pero diyan po, binigyan tayo ng pag-asa ng mahal na Panginoon. Nang sino mang tumitiwala sa Kanya, buo ang pag-asa, may pananampalataya. Nagkaroon tayo niyan dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng ating napakabait na Diyos. Diba say amen? Dahil sa Kanya, kaya ating magagawa, sapagkat tayo ay binigyan ng pag-asa ng ating mahal na Panginoon. Yun ang kailangan natin, na tayo ay puspusin ng pag-asa, ng buong kagalakan, ng buong kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang kailangan natin. Diba rin sa amen? Ito po ang kailangan natin. Hindi po yung prioridad yung edukasyon. Kailangan po natin ang edukasyon. Pero ang mas priority po natin kailangan, yung tayo ay magkaroon ng pag-asa, unang-una, walang iba sa ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Diba rin say praise the Lord? Kayo pong mga pinag-meeting natin kahapon, yung sabi ni Sister Lalaine, Binaventura, isa pong teacher yan. Pagdating ng Miyerkules ang kanyang anak, half-day lang ang klase. Diba rin say amen? Pagdating ng Miyerkules, ibig sabihin may gawain, half-day lang ang klase ng kanyang mga anak. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakaganda po niyan. Mahalaga po, higit sa lahat, ang ating i-priority, walang iba, yung paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Diba rin say amen? Ano sabi? Matthew 6:33. Pasadahan ta sa Tagalog. Praise the Lord. Ito na po yung sasabi, puspusin nga kayo ng pag-asa. Matthew 6:33. Dito po sa aklat ni Mateo, kabanatang 6, ang talata ay 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ano pang ating hanapin? Ang katwiran ng ating mabait na Diyos. Unahin natin ang mahal na Panginoon at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay ay ating matatanggap galing sa ating mahal na Panginoon. Iba rin say amen? Hindi lang po ito mga basta salita. Kundi itong salita na to, kapag ginawa natin, in-apply natin sa ating sarili, dito natin maranasan na tayo po ay nag-uugat, nakatayo, matibay, sa pananampalataya, naturuan, na sumasagana sa pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Iba rin say amen. Iba rin say praise the Lord. Mahalagang edukasyon. Kailangan po natin yan. Pero mas higit na mahalaga yung unahin natin ang kalooban, katwiran ng ating mahal na Panginoon. Hindi yung ating katwiran. Iba rin say amen. Mahirap po ito mga kapatid. Kapag yung ating katwiran ang umiral, delikado. Subalit, narito po ang salita ng ating mahal na Panginoon. Pinaunawa sa atin ang mahal na Panginoon na wala tayong ibang pag-asa, kundi ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Ano ang pag-asa? Ano mayroon sa pag-asa? Ibang say praise the Lord. Anong mayroon sa pag-asa? Roma 5:5. Basahin po natin yan.
Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 5. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ano po ang pag-asa? Tayo ba ipapahiya? Everybody say, praise the Lord. Yung umaasa sa ating mahal na Panginoon. Yung mayroon totoong pag-asa, hindi po ipinahihiya ng mahal na Panginoon. Sabi mo sa 5, ang pag-asa ay hindi umihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Naunawaan ba natin mga kapatid? Ibang say, praise the Lord. Ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaya yung patuloy umaasa sa ating mahal na Panginoon, nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, pinatutunayan ng ating napakabait na Diyos na hindi bingi ang ating mahal na Panginoon. Tapat ang ating napakabait na Diyos. Hindi liko ang ating mahal na Panginoon upang limutin niya ang kanyang mga pangako. Kaya tayong lahat ngayon ay umaasa. Pag tayo ay nagpatuloy, magtiis hanggang sa wakas. May pag-asa tayo na kung nasaan ang ating mahal na Panginoon, ay duroon naman po tayo. Diba? Say amen. Yung ating paglilingkod na ito po hindi po mauwi sa wala. Ito ay may kabuluhan sa harapan ng mahal na Panginoon. Huling talata, 14:1 ng 1 hanggang 3. Praise the Lord. Tayo po ay aawit na. Dito po sa aklat ni Juan, kabanatang 14, ang talata ay 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ano, gusto kaya natin ito? Ganito ang mangyari sa atin? Magsabing praise the Lord. Siguro po lahat po tayo nagnanais nito. Everybody say amen. Ayaw natin na mauwi sa wala yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Gusto natin maranasan ang tunay na pangako ng ating mahal na Panginoon na tayo ay makasama ng ating napakabait na Diyos. Kaya tayo ay hinirang pinili ng ating mahal na Panginoon hindi upang magpaisi-isi lamang, kundi tayo lahat ay narito, tinuruan na maglingkod, na totoo, mag-ugat, nakatayo sa pananampalataya, naturuan na sumasagana sa paglilingkod, pag-ibig, sumasagana sa pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Yun ang nais ng ating napakabait na Diyos. Upang kung saan siya naroon, siya ay muling babalik. Paghanda na yung ating kalalagyan, muli siyang babalik upang tayo ay kukunin at kung saan siya naroon, tayo naman ay dumuon. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Sana dumating ang bagay na yan na tayong lahat na narito na mga taga-salog, member ng Jesus Miracle Crusade, pagdating sa langit, kung nasaan ang mahal na Panginoon, tayong lahat ay naroon din. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Baka sabihin natin, totoo talaga ano? Nagpadagos kita hanggang ngunyan, magayon na maray ang satuyang kamugtakan. Salamat sa ating napakabait na Diyos. Panghawakan po sana tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Na sa ating pagkikipagbaga sa mundong ito po ay natin kaya. Subalit hanggang ngayon, tayo ay nakapagpapatuloy dahil sa kahabagan, pag-ibig ng ating napakabait na Diyos. Ating palapakan ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat po ng pagpupuri at pasasalamat ay tayong sa ating mahal po lamang
magsikap po tayo ng ating paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Panahon na po, mga kapatid, na tayo ay magkaroon ng tunay na relasyon sa ating buhay na Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah, hallelujah. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema yan ang katugunan? Di iniwan ng Diyos. Hallelujah. Kailan mo naranasan siya ay wala? Hallelujah. Mulay-mulayin po natin ang mensahe ng awitin na yan. Lahat ay naranasan ng bawat mananampalataya na kailanman mula noon ay tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon. Uli ka. Tayo kailan may bibigoy at di pababayaan ng Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, mga Panginoon. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Ang di niya pinagaling. Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Hallelujah! Uli ka, maraming salamat sa iyo, mga Panginoon. At kami ay iyong pinili, mga Panginoon. Huwag tayong mamahal. Hallelujah. Tayo kailan may bibigoy at di pababayaan ng Diyos. Di matwala, lahat ay dilig sa Kanya. Kaya huwag mamahal, hindi tayo kailan may bibigoy. Yes, Lord, hallelujah. At kailan bayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah. Kailan mo naranasan siya ay wala? Kahit kailan hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon. Ano man ang kabalisahan natin, totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkod. Huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong matakot. Ipagkatiwala natin sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating kabalisahan, isurinder natin sa ating malapit ng ating buhay
Siya ang bahala sa atin. Tayo ay tinuturuan lumakad sa katuwiran ng ating tinggabay na Diyos. At di pinagaling. Anong problema ang binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dinig sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi. Kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay hiling sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi. Kaya't kailangan bibiguin. Yes, Lord. Maraming salamat sa iyo, Lord. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mula noon hanggang ngayon, mahal na Panginoon, naranasan namin, hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pagkakataong ito, na bago man dumating ang mga bagay na inaarap ng mundong ito, kami ay nasa iyong kamay na, mahal na Panginoon. Kami ay naturuan na wala kaming ibang aasahan kundi ikaw lamang. Ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Na kami ay naturuan, tumiwala, sumampalataya, tumayo ng sagana na pagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa tao ng Diyos, ang aming beloved pastor, na siyang ginamit mo sa aming mga buhay, na ikaw ay aming paglingkuran. Naturuan ng iyong salita, natutuong salita na kasama ng iyong kapangyarihan. Mabisang salita, mahal na Panginoon, na ito ay nanggagaling sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, mahal na Panginoon. Hanggang sa pagkakataong ito, bawat isa sa amin ay nakatayo, nagpapasalamat sa iyong kabutihan na kailanman napatunayan namin na hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. At sa pagkakataong pong ito, muli tayong lumapit sa ating buhay na Diyos. Tumawag sa ating mahal na Panginoon. Patuloy nating ipagkatiwala sa ating buhay na Diyos ang ating mga sariling ito na tayo ay panghawakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kanya-kanya po tayong paglapit, pagsumamo sa ating mahal na Panginoon. Work out for your own salvation. Pasiguruhin po natin yung ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ng ating relasyon sa ating dakilang Diyos. Ito ay malalim na relasyon sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po, mahal na Jesucristo. Sa una at pagluhod, panalangin ng aming beloved pastor, beloved assistant pastor, mga beloved children, mga manggagawa, mahal pa sa panahong ito. Narito po ang iyong mga anak, patuloy po, nagsusumamo, nagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Sa lahat po, ng iyong pagkukulang, mga pagkakamali, aming nagagawang mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. At dalangin po namin sa iyo, mahal na Panginoon, sa oras na ito. Anuman po ang mga hindi kaibig-ibig, hindi nais mo, mahal na Panginoon, na mga ginagawa ng iyong mga anak, bawat isa sa amin, tulungan mo kami, mahal na Panginoon, nang maging matagumpay ang kami ay makalakad sa iyong katwiran. Makalakad kami, mahal na Panginoon, na may takot, may pagpapakumbaba, pagpapasakop sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na iyon ay aming maangkin, mahal na Panginoon. Sapagkat kung sa amin lang, hindi namin kaya. Kaya habang kami, mahal na Panginoon, ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik, dalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami. Palakasin mo kami, mahal na Panginoon, na pagtitiwala, pag-asa, pananampalataya sa iyo, mahal na Panginoon.
Panghawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Ano man ang aming matungkulin, mahal na Panginoon, na aming natanggap galing sa iyo. Ikaw po, mahal na Panginoon, patuloy magbigay ng kalakasan, karunungan na nanggagaling sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik, maging sa aming mga pangangailangan, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, hallelujah, na yun ay aming, alam mo ang aming pangangailangan, mahal na Panginoon. I-provide mo po ito, mahal na Panginoon. Maging aming panalangin sa iyo, mahal na Panginoon, aming mga mahal sa buhay, mga loved ones na hindi pa nakakakilala sa iyo, o mayroon man nagpapahinga, mahal na Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Dalangin po namin muli sa iyo, mahal na Panginoon. Isinasamo namin sa iyo, mahal na Panginoon, hipuin mo muli ang kailang mga puso. Sila ay manumbalik sa paglilingkod sa iyo na may kainitan, pagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Ikaw ang gumawa ng kapamaraanan na muli silang madala sa iyong paanan. Magkaroon ng paglilingkod na kainitan sa pagtitiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, mahal na Panginoon. Ang lahat ng ito ay ang binaabot sa iyo. Ipinagkatiwala namin sa iyo, mahal na Panginoon, lahat na ito sa unat dalangin. Ang aming beloved pastor, na mga manggagawa, mahal na Panginoon, sa panahong ito. Ang lahat na ito, mahal na Panginoon, ay aming inaangkin ang tagumpay ng lahat ay panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Glory to God, glory, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagpalain tayong lahat ng mahal na Panginoon, hallelujah, sa oras pong ito, anumang karamdaman, dumarapo sa ating katawan, ang lahat ng kagalingan ay nasa ating dakilang Diyos lamang. Ating ipagkatiwala. Mahal na Panginoon, sa oras pong ito, narito ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Alam mo, mahal na Panginoon, naramdaman ng bawat isa sa amin bilang laman, mahal na Panginoon. Mayroon kaming manaramdaman sa aming mga katawan, kung yun ay lagnat, trangkaso, ubo, sipon, lagnat, sakit sa puso, high blood, TB, diabetes, pagkabingi, pagkapilay, pagkabulag, lahat ng uring karamdaman, cast out, be healed. Cast out, be healed, be healed. In the name of Jesus, to the best prayer, beloved pastor. Cast out, be healed. In Jesus' name. Pagsisinungaling, pagmumura, walang pananampalataya, bisyo, cast out. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Hallelujah, tayo po tumayo na. Purihin po ating mga Panginoon. Hallelujah, 3 beses sabi hallelujah, praise the Lord. Walang halong biro mga kapatid. Bilang pagkatagumpay, bilang pasasalamat, sabay-sabay, talon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat po na magpupuri, pasasalamat, pagdadakila sa ating mahal na Piyos po lang.